Kahit gaano pa kayo katagal ay huwag kang manghinayang na umalis sa isang relasyon. Palagi niyong tatandaan na hindi pagiging selfish ang unahin mo muna ang sarili mo. Tawagin daw natin siyang Sailor Moon. Siya po ay nagkaroon ng long-term relationship sa loob ng 10 years. Kakilala sila ng kanyang ex-boyfriend nung college at tawagin na lang natin siyang Dagul. Sa unang taon pa lang ng kanilang relasyon ay nahulihan niya na si Dagul na nakaka-text pa nito ang kanyang ex-girlfriend. Pero ang sabi sa kanya ni Dagul ay magsusoli lang siya ng gamit at nahiram na pera. May mga pagkakataon na sobrang lambing sa kanya ni Dagul na kung ano-ano ang mga material na bagay ang binibili para sa kanya. Pero iba ang nararamdaman ni Sailor Moon, ayun pala ay meron ng ibang kaharutan si Dagul. At sa tuwing nambababae si Dagul ay palagi naman siyang nahuhuli ni Sailor Moon. Paulit-ulit na lang silang naghihiwalay pero paulit-ulit pa rin silang nagli-live-in. Mahal na mahal niya kasi si Dagul kaya palagi siyang nagpapatawad sa may sala. Siguro nga ay may pagkatungak nga itong si Sailor Moon dahil kahit ilang beses na siyang niloko ni Dagul ay pinapatawad niya pa rin. Isang araw ay bigla nilang hindi umuwi ng bahay si Dagul galing sa trabaho. Di na rin siya matawagan ni Sailor Moon at umabot na po yun ng 24 hours. Kaya hinalungkot ni Sailor Moon ang isang bag na ginagamit ni Dagul sa trabaho at nagbabaka sakali siya na baka may makuha siyang number na pwedeng tawagan. May nakita naman si Sailor Moon na isang maliit na papel at may nakasulat nga na phone number at agad niya naman itong tinawagan. Lalaki ang sumagot at tinanong ni Sailor Moon kung kilala mo ba si Dagul at alam mo ba kung nasan siya ngayon. Sumagot naman ang lalaki sa kabilang linya at ang sabi ay pakicheck na lang ang precinct number sa station na to. Grabe ang naging kaba ni Sailor Moon kaya hindi na siya nagsayang ng oras at bumiyahe na siya papunta sa nasabing presinto. Dito niya nalaman na si Dagul po ay bigla na lang nakulong, hindi niya alam kung ano ang naging dahilan. Hindi na rin sila nakapag-usap dahil pinalabas na siya ng police station dahil tapos na daw ang visiting hours. Kinabukasan ay maaga siyang bumalik sa presinto at sinama niya na ang mga magulang ni Dagul. Nahuli pala si Dagul dahil sa isang buy-bust operation at 5 taon na ang kanilang relasyon noong mga panahon na to. Hindi niya alam kung papaano nangyari o hindi niya lang talaga namamalayan dahil wala siyang alam. May iniindang sakit ang tatay ni Dagul at ang nanay niya naman ay hindi kayang mag-asikaso ng mga papeles. Kaya si Sailor Moon ang nag-asikaso lahat ng kailangan ni Dagul, mabuti na lang panggabi ang kanyang trabaho. At kinaumagahan naman ay dumidiretso siya sa presinto para dalhan ng pagkain si Dagul at pupunta naman siya sa abogado para asikasuhin ang kanyang piyansa. Swerte na si Sailor Moon na makatulog siya ng 2 hanggang 3 oras dahil lahat lang yon ay tiniis niya dahil sa pagmamahal niya kay Dagul. Medyo natagalan bago nila napiyansahan si Dagul dahil malaking halaga ang kinailangan, umabot po ito ng 120,000. Nagbenta ang pamilya ni Dagul ng mga gamit na pwedeng maibenta para makumpleto ang pangpiyansa niya. Hanggang sa nakapagpiyansa na sila at pansamantalang nakalaya si Dagul. Hindi na nagtrabaho si Dagul at naisipan niya na magnegosyo, todo suporta naman si Sailor Moon. Sinanla ni Sailor Moon ang kanyang ATM para makautang na pangpuhunan ni Dagul. Pero naging matumal ang negosyo na itinayo ni Dagul kaya kahit si Dagul ang gumamit ng pera ay si Sailor Moon ang nagbabayad. Umabot pa sila sa punto na ibinenta ni Dagul ang laptop ni Sailor Moon para may pangdagdag ng puhunan. Sinubukan niya naman kausapin si Dagul na mag-apply na lang ulit ng trabaho dahil once a month lang naman ang hearing niya pero ayaw na daw ni Dagul. Noong mga panahon na to ay 8 years na ang kanilang relasyon. Inutos ng korte na ipasok sa rehab si Dagul. 6 na buwan siyang na-rehab at pagkatapos nun kailangan niyang mag-report ng once a month. Sa 6 na buwan na hindi niya nakasama si Dagul ay parang nakaramdam ng kalayaan si Sailor Moon. Hindi naman daw siya nagloko pero nakaramdam siya ng saya kapag gumagala si Dagul at hindi sila magkasama. Sa 6 na buwan na lumipas ay nag-iba ang nararamdaman niya para kay Dagul. Masaya naman si Sailor Moon na nakalabas na ng rehab si Dagul at sinundo niya pa nga nung araw na uuwi na siya ng bahay nila. Nagnegosyo ulit si Dagul at si Sailor Moon na naman ang gumawa ng paraan para magkaroon sila ng puhunan. Pero umabot ng 1 taon ang kanilang negosyo na wala man lang nangyari. Sinuportahan at tinulungan niya si Dagul hanggang sa makakaya niya pero si Dagul mismo ay ayaw niyang tulungan ng kanyang sarili. Kaya nung dumating ang araw na inalok siya ng kasal ni Dagul ay nagdalawang isip si Sailor Moon. Ang sabi niya ay pag-iisipan niya na lang muna. Pinilit pa rin ni Sailor Moon na maibalik ang pagmamahal niya kay Dagul at nung umabot na sila ng 10-year anniversary ay wala talaga siyang nararamdaman. Pero nag-celebrate pa rin sila na magkasama, ibinili niya ng mga regalo si Dagul. Iniisip kasi ni Sailor Moon na kapag nag-celebrate sila ay baka sakaling bumalik ang pagmamahal niya kung gaano niya kamahal si Dagul nung umpisa. Kaya si Sailor Moon ay nagdesisyon na makipaghiwalay na kay Dagul at maayos naman silang nakapaghiwalay. Pero nagulat na lang si Sailor Moon ang gumawa ng bagong GC itong si Dagul na member ang kanyang mga pinsan. Dito niya na siniraan ng husto si Sailor Moon, pinagkalat niya na meron siyang ibang lalaki. Kaya yung kakaunting amor na natitira para kay Sailor Moon ay napalitan na ng galit. Nakuha niya pang siraan si Sailor Moon samantalang yung mga ginawa niyang pananakit kay Sailor Moon ay hindi nito pinagsabi sa iba. Nahihiya kasi siya na sa kabila ng mga sweet post nila sa social media ay may mga ganun palang ganap. Lumipas ang 1 taon bago sinubukan ulit ni Sailor Moon na makipag-date sa iba. At dito niya na nakilala si Gulayat. 2 buwan ang lumipas bago niya binigay ang kanyang Facebook account dito kay Gulayat at 5 buwan naman siyang niligawan ni Gulayat. Pero bago niya pa sinagot si Gulayat ay sinabi niya na ang lahat ng mga ayaw niya sa isang partner. Lalo na yung mga dahilan na pwedeng maging cause ng away nila sa isang relasyon. Sa ngayon po ay 5 taon na kaming magkasama
magkasama at 2 taon na kaming happily married. Praying po na sana mabiyayaan din kami kahit isang anak lang. Masasabi ko po na parang blessing in disguise yung nangyari na 6 months nagkalayo kami ni Dagul. Dahil yun po ang naging daan para makipag-isip ako ng maayos sa dami ng away at pananakit na inabot ko kay Dagul. Siguro po ang lesson na masasabi ko dito ay kahit gaano pa kayo katagal ay huwag kang mahihiyang umalis sa isang relasyon. Dahil kahit kailan hindi pagiging makasarili ang unahin mo muna ang sarili mo, lalo na para sa mental health mo. Sana po mapili ang aking kwento. Pasensya na kung medyo magulo ang pagkakwento ko. Kayo na po ang bahalang mag-adjust. Hanggang dito na lang, Ate Charis. At para sa mga gusto sumulat para ipakwento ko nilang pinagdaanan, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya graduate ka na, Hana Elijah Bordas, Cheryl Zarate, Kit Lane Bardoquillo at Ron Mar Velasco Mali, Julifer Taala, Kiara Aquino, Sofia Lorraine Ching. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung may ulam na kami bukas. Bye-bye!